Mayor sa ibang lalawigan sumama sa caucus ni Mayor Vico Sotto at Sotto political family nagsama-sama. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahanga nating alkalde ng Lungsod Pasig ngayong araw po ng Biyernes, May 9. Pero bago yan ay mag-countdown muna tayo mga kaparokya. So we have 2 remaining days to go for the incoming midterm election. Sa Lunes na po yan mga kaparokya at malalaman na po natin kung sino ang papalarin sa labanan ng local at national elections. Siyempre, number 1 natin dyan pagdating sa senador ay si Tito Sotto, ang tito po ng incumbent mayor na si Mayor Vico Sotto. Number 2 natin dyan ay si Bongo dahil po sa Malasakit Center na talagang malaking itinulong po sa ating bansa. Of course, Panfilo Lacson dahil po talagang mapagkakatiwalaan niya lalo na sa mga peace and order dito sa ating bansa. Number 4, si Bonifacio Bosita dahil malaking tulong po yan sa mga riders natin, kababayang nating riders dito sa bansa. Kiko Pangilinan mga kaparokya of course dahil marami na po siyang nagawa sa Senado. Number 6 of course si Bam Aquino at number 7 po natin ay si Rodante Marcoleta. Please respect mine and I will respect yours mga kaparokya. Anyway, bago natin talakayin ang ating main topic ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga parokya, tila iniidolo ng isang mayor from Victoria City, Negros na si Mayor Javi Benitez ang estilo ng paggugobyerno or mabuting paggugobyerno ng butihing Mayor Vico Sotto. Bakit kanyo? Dahil sumama at nakinig ito sa caucus na ginawa ng incumbent mayor sa isang barangay. Both mayor are young at tila gustong sundan ang yapak ng mabuti at maayos na pamamahala ng the best mayor sa bansa na si Mayor Vico Sotto. That governance Mayor Vico Sotto works dahil nahikayat nito ang ibang namumuno na gawin ang kanyang ginagawa sa lungsod Pasig. Talagang nagiging pamantayan na ng ibang leader si Mayor Vico Sotto. Bakit naman hindi, di ba? Maganda naman talaga ang ginagawa niya sa kanyang nasasakupang lungsod. Last 2019 after election, kahit anong paninira at panggigipit ginawa ng katunggali nito ay wala silang narinig na kahit anong negative o hindi sila binalikan ni Mayor Vico Sotto. Pero para naman silang sinuntok ni Mayor Vico Sotto sa magandang ginawa nito sa lungsod Pasig. Kumbaga instead na gumanti ay gumanti ito ng maayos na pamamahala sa mga constituent niya. At talagang gawa, hindi ngawa ang ginawa ni Mayor Vico Sotto. Yan ang isa sa good governance ni Mayor Vico Sotto. Kaya iniidolo at mahal di lang ng mga taga-Pasig kundi ng taga-ibang lungsod. Actually, napapasana all nga ang karamihan dahil sa mga benepisyong natatanggap ng mga Pasigueño. Kaya bukod kay Sunny Trillanes na binabanggit ang butihing mayor sa caucus sa Caloocan, ngayon po ay may sumama pa po sa caucus ng butihing mayor para mag-observe kung paano magsalita o magtalumpati ang incumbent mayor na si Mayor Vico Sotto. Samantala tila may pagpupulong na ginawa sina Tito Sotto at Mayor Vico Sotto sa Pasig dahil makikita sa larawan na magkakasama ito together with Shara Sotto, Apple Sotto or Lala Sotto, Tito Sotto, Bossing, Vic Sotto, Angeli De Leon at Mayor Vico Sotto. Pero sa sapantaha ko mga kaparokya or sa aking palagay either dahil sa gagawing motorcade ni Tito Sotto sa Pasig or baka nililigawan ni Tito Sotto si Mayor Vico Sotto na sumali sa coalition niya na NPC. Syempre because of his track record mga kaparokya ay makakahikayat ito ng iba pang politiko na gustong sumama sa good governance na ginagawa ni Mayor Vico Sotto. So once na makuha ito o maging bahagi ang buting mayor sa political party ni Tito Sotto, malaking tulong ito para kay Tito Sotto. Ano bang malay natin? Baka tumakbo muling Vice President si Tito Sotto by 2028. Or malay natin, legible si Mayor Vico Sotto na tumakbo bilang presidente sa 2028. Wala lang kahit malabo na makatakbo siya sa 2028 dahil sa age po niya ay natutuwa lang po ako sa kaisipang yon. Magkaganon mga parokya, nakakatuwang makita sa isang larawan na magkasama ang magtiyuin na sina Tito Sotto at Mayor Vico Sotto, mga political leader dito sa bansa. Samantala, muli na namang nakatikim ng pagka-landslide ang mayoralty candidate ng Team Kaya This
na si Sara Diskaya kay incumbent Mayor Vico Soto sa isinagawang kalye survey ng YouTuber na si La Suerte TV sa Pasig Mega Market. Sa latest kalye survey na kinondak nito ay umabot ng 57 points si Mayor Vico Soto at 1 point lang sa katapat nitong si Sara Diskaya. So disclaimer lang po mga kaparokya, hindi pa po ito yung final dahil sa May 12 pa po magkakaalaman kung sino ang uupong alkalde ng Pasig. But the good thing here is it shows the actual number of people na gusto nilang maging leader sa kanilang nasasakupan. Kumbaga mas credible ito kaysa sa mga ratings na hindi naman natin alam kung saan kinuha. Anyway, pinapatunayan lang po dito mga kaparokya na ang isinisigaw or ang sigaw po ng mga Pasigenyo ay ang tunay at pangmatagalang pagbabago. Good governance nga po, ika nga. Sa pangunguna po yan ng butihing mayor na si Mayor Vico Soto. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.